Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musni at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Balita Patan! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Happy weekend mga kapamilya! Salamat! Bye! Excited na agad umuwi. Kakain mo pa lang, gusto mo na mag-up? Ano ba? Tama ko muna kahit konti. Lalo na't malapit na magsahod, partner, di ba? Malapit na ang sahod day. Oo nga. Swell the day. Unfortunately, this is not a pay weekend. Oo. This is a no pay weekend. Oo. So ano to, last chance ng Kailan ba pagdidipenda. 30? 26 ngayon, so Tuesday. Tuesday. 30 days sa September, April, June. Yes. Katapusan. Oo. Yun. Medyo hindi tayo makakaasa na this Oo. weekend lalabas sa ATM natin, Kaya papasok sa nga. ATM natin dahil Kaya nga. Tuesday. Kaya Kung nga. Monday, merong mga kumpanya na Oo. ilalabas na yan ng Friday night. pala. Oo. Tama. Kasi may mga kasabihan na, naku, huwag kang maglalabas ng pera pag Lunes. Oo. Kasi tuloy-tuloy na yan. Napalabas? Palabas. Bakit ako di naman naglalabas na Lunes? Palabas lagi. Napakarami nating mga iniisip, partner. Pero minsan talaga kapag pagdating ng weekend, meron tayong mindset Ewan ko kung ako lang ba to, pero may mindset tayo na pag weekend, power through ako ng Friday para pagdating ng Friday night, wala akong iisipin kundi magpahinga. Yung ganon. Wow. Diba? Hindi ka ba ganon? Oh, hiyang-hiya naman ako sa'yo. Oo, masipag ako tuwing Friday. Tuwing Friday lang pala. Power through. Oo, power through talaga kasi last stretch, kaya ko yan, weekend na. Oo. Ganon. Ayan. Ako naman nag-iisip ng ano ang pwedeng gawin ngayong Sabado at Linggo. Oo, yan. Dapat nakaano na yan, nakasulat Oo. na yan. Oo. So yung mga hindi ko magawa ng Lunes hanggang Biyernes Oo. dahil bisibisihan tayo, Oo. yan, pwedeng gawin ng, Diba? ng Sabado o Linggo. Yan. Halimbawa, pagpapatune up ng kotse. Tama. O kaya pagpapalit ng bumbilya Tama, na yan. mahirap gawin, di ba? Oo nga. Kukuha ka pa ba ng electrician? Siyempre. Papalit ka lang. Siyempre, limang electrician tatawagan mo dyan. How many Pakahirap lawyers diba? How does many it lawyers? take to 16. change a bulb? 16. Alam mo ang fun holiday today? Ano? Naisip kita eh. Anyan? Sorry Ano yan, diving day? Hindi. Hindi. Bring your dog to work day. Ito naman. Hindi, kaya nga. Hindi. Meron kasing... Kamamatay nga lang nung isa kong aso. Hindi ko sinasabing gano'n. Hindi. Napanaginipan ko pa nga yung aso ko kanina. Ay, talaga? Oo, pero ang saya niyan kung pwede tayong... Kasi sa Pilipinas, we don't always do that, no? Na ano? Yung bring your dog to work day. Kasi merong... merong si Melanie Severino, if I'm not Oo. mistaken, Oo. na nag-viral yung photo niya, Oo. nag-newscast siya. Ay, yung papi diba? niya. Yung papi niya nasa baba. Oo. And then, it was very moving. Yes. Why did you do that? Yes. Kasi walang mag-aalaga sa kanya sa bahay. Oh, but Ayun. you're very lucky if your company would allow you that. 'Di ba? Yun. Yeah. May mga kumpanya kasi na very strict pagdating sa nila na, yes, we will allow dogs kung may kompletong kompletong vaccine, may papers na magsasabi na ganito, ganyan. Maraming restrictions yung ibang kumpanya. Pero alam mo, I think we've shattered the glass ceiling in a manner of speaking. Kasi sa mga dogs, kasi dati-rati pag restaurant, no. Yes. Absolutely not. Yeah, ngayon, yeah. pwede na. Yeah, but I have Oo. qualms on that as a dog lover, as a pet lover. Parang
pagkain na kasi yan. Di ba may mga lilipad na food na, Totoo fur naman yan. particles na minsan, it's of course unhygienic, no? Kaya nga Correct. tayo, as much as possible, naka-hairnet yung mga, ninyo, workers ninyo sa kitchen, Totoo. di ba? Ay, totoo. O, ngayon, ang ginagawa ng iba, kapag merong isang secluded place na pwedeng, halimbawa, yung maliit na function room, Doon pwede yung sila mga- doon. tama. Ayan. Oo. Tapos, pagkatapos noon, vacuum. Oo. Para kasi may mga iba na ayaw pa rin naman ng flying fur. Ako kahit marami rin ako aso, ayaw ko yun pagdating sa pagkain. Gusto ko hygienic naman. Wala Kasi sila. merong divide talaga eh. Yeah. Dun sa, very, very attached to their Yes. I fur understand babies. that. Oo. Oo. Meron naman yung iba na, no, Oo. why? Oo. Meron nga ako nakita partner, nakakatawa one time, share ko lang. Ang dami na nadalang aso. Oo. Parang 7 ata yun. Maliliit lang Malusip. naman. Nagkasya sila dun sa medyo malaking parang carriage. Oo. So, kumain sila. Hindi pwede sa loob. So, iniwan ng mga baby sa labas. Oo. Kita mo talaga yung isa. Alam mo na siya yung may-ari. Labas ng labas every 10 minutes. Oo. Tinitin, dyan pa Yung ba iba sila? naman. Andyan pa ba? Ganon. Oo, yung iba naman, hindi pwede. Pues, Oo. lalayas na kami. Kaya nga, you will lose us, our Ah. customer and loyalty, ganyan. Oh, and this is something that's also very welcome for the fur parents. Yes. Mga basa, hindi lahat ng basa, Oo. mga bas pwede na. Talaga. Pwede na. Pero parang dapat din yata, kung medyo malaki, either nakabusalo or may carriage siya. Di ba parang may Bayaran ganon? mo yung seat. Oo. Tama, Ayun, 'di ba? Para safe. dalawa lang kayo doon sa seat na 'yon. Oo. Maganda naman yan. So there have been Improvements? a lot of improvements in Oo. terms of democratizing. Ayun, democratize. Parang aping-api talaga baby natin. Sa democratizing na word natin, di ba? Yung mga yung mga Oo. hindi pa po nagbubukas ng kanilang TV, Oo. gadget Oo. at radyo. Oo. Opo. Maltinding lindol po ang tumama sa Venezuela. At sunod-sunod yun. Yun ang hindi lang sunod halos sabay-sabay, Rika. Kaya Alam mo, dalawa yung tumama sa Venezuela, no? Oo. At 6:04 PM local time, ang Venezuela po ay UTC -4, 7.2. Oh. Diyos ko po, 7.2 yun, di ba? Kaya nga. And then, 39 seconds later, Oh. 7.5 Diyos ko po. magnitude. Diyos ko po. So, twin ito. Ang tawag is seismic doublet. Ay, so hindi ito Hindi isa ito. aftershock. Hindi. Hindi rin aftershock. Ang tawag nga nila doon sa 7.2 pre-shock eh. Hindi Oo. aftershock. Kasi mas malaki yung sumunod. So 7.2, 39 seconds after 7.5, and sadly, tragically, daan-daan na yung Oo. namatay, but they're even predicting na More. baka umabot Yes, ng yes. katakot-takot. We see, buildings, whole buildings collapsing, falling down. Ang tawag doon pancake Di ba? effect. Nalaglag talaga. Oo. Ang Japan po Oo. ay nagkaroon din ng lindol kahapon, 6.9 to 7.2 Naku po. magnitude. Offshore po ito ng Iwate Prefecture, nangyari ng 8:27 a.m. Dalawa na yan, ha? Oo. Di Venezuela, Japan. Oo. Pilipinas, meron din. Oo. Pilipinas, kahapon din po. Oy, Philippines. Offshore Sarangani. Ano ba yan? Doon na 5.3 magnitude, alas 12 ng tanghali. Ako po, doon na naman sa Sarangani. Aba. Ano ba yan? If you connect the dots, teka, sandali ba? Oo. Bakit yata masyado na yatang Kasunod-sunod madami na at naman. masinsin? Oo. Kaya napapatanong na naman ang mga haligi ng tahanan. Handa ba ang gobag natin? Para kung ang mga magulang ay nasa trabaho, opisina, alam ba ng mga nasa bahay ang gagawin at anong kanilang kukunin, di ba? Isa pang very very crucial question na pati ako hindi ko talaga alam ang answer. Oh. Kapag yumanig, meron ba silang tinatawag na in 30 seconds get out? You have the Oo. chance to get out? Or kagaya ng ibang nabasa ko, no. Oo. Cover, Duck cover and and hold. Oo. At yung isang na rescue sa Venezuela, alam mo Oo. ba? Oo. Kinapitan niya yung hamba ng pintuan. Alam mo Oo. yung hamba? Yung door frame. Yung door frame. Na nabali daw yung daliri niya dahil sa tindi ng yakap niya at kapit Oo. doon sa sa door frame na yun. Oo. Na nahukay siya.
Talaga? Ligtas. O, Oo. di ba? Mga endorphin pala talaga ang sagot sa ano. Opo. So, yan ang titingnan natin at tututukan. So far, initial report, wala naman daw pong kababayan nating Pilipino na naire-report na nasaktan, naapektuhan nitong seismic doublet. Ayan, na Oo. tinatawag nila. Pasakitin natin ang puso ng lahat bago tayo mag-headline, partner. Oo. Kasi akala natin, bababa yung presyo ng produktong petrolyo. Hindi pala. Bakit? Bakit ganun? Oo nga. Bakit ganun? Ang baba na nga ngayon, Kaya Rika, nga, bakit ganun? Ang baba na ng Brent crude. Oo, as of 30 minutes ago, $74.76 na nga lang versus nung Tuesday, 77.99 Ano nangyari? alam mo, may ano tayo? Yan ang ipinagsisintir ng marami. Kapag sinabi ng DOE, itong tataas bababa, wala naman tayong magagawa We just have to put our trust. Talagang blindly following na lang tayo. Hindi naman natin alam yung yung formula. Tama. How do they compute? Oo. 'Di ba? So pag sinabi nila, bababa, salamat. Pagtataas, ganun talaga. Yun nga. So, Oo. the pain of that, I we think bear the brunt. Oo, I think you should be more forthcoming than that. If you can. So, tataas po ang estimate ng mga presyo ng produktong petrolyo, halos lalampaas ng piso. Yung mga nakikita 1.50 po. natin, no? Estimate lang. Ito estimate po sa gasolina halimbawa na mula sa rollback na 50 hanggang sa pagtaas ng 150. So you see? Yun yung nakikita natin. Ibig sabihin, pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Wedding tayo. Oo. Wedding hindi. Yun ang masakit Diesel. Pwede diesel. pong bumaba ng 81 centavos per liter. Pwede rin tumaas hanggang 1 peso 20 centavos increase. Okay. So ang kerosina naman ay 60 rollback or hanggang sa 140 dagdag. Oo. So, parang lalong lumalabo. Kaya nga. So ano ba talaga? The longer it gets. Oo. Ay nako, ito na ang ating mga naglalagablab na mga balita. 3 estudyante na sugatan sa pamamaril sa Tacloban City, nananatili sa intensive care unit. 2 menor de edad na suspect inilipat sa kustodiya ng DSWD. Estudyante sugatan sa pamamaril matapos ang graduation sa Davao de Oro. Isa pang tangkang pag-atake sa paaralan sa Leyte na pigilan naman ng mga pulis. Bagyong Gardo lumakas habang nagbabanta sa Hilagang Luzon. Bulkang Mayon muli namang nagbuga ng lava. Mary Grace Piatos, ipipresentang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Court Sheriff na sinapak ng Vice Presidente, kasama rin sa testigo ng prosekusyon. Senador Alan Peter Cayetano at Robin Padilla pinagpapaliwanag sa pagtakas sa Senado ng puganting si Senador Ronald Bato de la Rosa. Natatawa. Kasi natatawa talaga ako doon sa nangyari na yun 2 pasaherong senior citizen sugatan matapos bugbugin ng lalaking namamalimos sa Muntinlupa City. At gaya ng aming binanggit kanina, presyo ng mga produktong petrolyo posibleng bumaba o tumaas sa susunod na linggo. Ano ba yung yung 6-7? 6-7. Ano Tanong ba mo si yun? Pope Leo the 14th. Alam na nga. Alam ni Pope Leo the 14th yung 6-7. Lahat yan naririnig. 6-7. Oo. What? Nako, Okay. madali lang yan. I-explain ni Boon mamaya. Kami ko yung anak mo ipa-explain natin kay Sir Pete yan. Samantala sa labas ng bansa, 188 patay. Mahigit 1,000 sugatan sa magkasunod na magnitude 7.2 at magnitude 7.5 na lindol na yumanig sa Venezuela. Balita Patan. Hindi pa po tapos dyan. Meron pa tayong mga Radyo Patrol reports. Una, Eastern Police District tiniyak ang sapat na seguridad sa malawakang rally sa EDSA sa linggo. Balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Good morning, Zeus.
Good morning, Peter at Rica sa pahayag. Sinabi ng Eastern Police District o EPD na nakahanda na ang kanilang mga tauhan para magpanatili ng seguridad sa malawakang rally sa EDSA People Power Monument sa Hunyo 28, araw ng linggo. Bagamat walang inilabas na eksaktong bilang, tiniyak ng EPD na maraming mga pulis ang magbabantay sa paligid ng EDSA Shrine sa naturang petsa. Magsisilbian nila mga ito bilang civil disturbance management na magpapanatili ng public order at magtitiyak na mapayapang maidaraos ang White Ribbon March. Magsisilbi namang reactionary standby support force ang mga pulis ng Pasig, Mandaluyong, San Juan at Marikina. Paiirali naman ang maximum tolerance ng mga pulis na magbabantay lamang sa lugar at hindi susupil sa kalayaang magpahayag ng mga dadalo. Peter at Rica, doon sa nakaraang press conference kung saan inanunsyo ng White Ribbon Coalition itong ang kanilang malawakang rally, sinabi ng isa sa mga convener ng grupo na posibleng umabot sa higit 10,000 yung mga darating na individual na makikilahok sa indignation rally at prayer vigil. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM. Live, Zeus Legaspi. Maraming salamat. Grupo ng mga guro nanawagan na palakasin ang support system para sa mga estudyante. Ang detalye hatid sa atin ni Rowen Cueto. Rowen. Good morning, Peter at Rica. Nanawagan ng Alliance of Concerned Teachers o ACT sa pamahalaan na palakasin ang mga support system para sa mga mag-aaral sa halip na gawing dahilan ang insidente sa Leyte upang isulong ang mas mahigpit na parusa laban sa mga menor de edad. Ayon sa ACT, bagamat dapat seryosohin at agad imbestigahan ng umanong banta sa paaralan, hindi dapat puro pagpapatupad ng batas na maging tugon batay sa investigasyon ng mga otoridad. Walang aktwal o napipintong banta sa pag-atake na sa paaralan. Lumalabas din na ang sangkot na 14 na taong gulang na estudyante ay dumaraan sa personal at problemang pampamilya. At inamin itong ginawa ang social media post gamit ang peking account upang makuha ang atensyon ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Dihit ng ACT, pinapakita ng insidente ang pangangailangan ng mas maayos na guidance services, mental health programs at psychosocial support para sa mga kabataan. Idinagdag din ng grupo na matagal nang kulang ang mga sa mga pampublikong para ng guidance counselors, psychologists, school nurses, social workers at iba pang education support personnel. Dahil dito napipilitan naman ng gampanan ng mga guro ang mga tungkuling lampas na sa kanilang trabaho. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM. Maraming salamat, Rowen Cueto, at sa ating mga Radyo Patrol. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balita Patan. Balita Patan. Pero meron ding may vocals din yan. Meron din. Ah, Song and dance kami dito. Wow! Kami naman ang abangan ninyo. Talk and text lang. Itutula nyo yung New York, New York. Kala ko ba SB60 kayo? Papanindigan niya SB60. Dapat yun ang intro natin sa inyo sa sa Caloocan. Saan tayo? Caloocan Sports Complex. Yes, Anong title nun? On July 18. Yan. Dyan po tayo magkita-kita. Abangan niyo po kaming tatlong Oo. SB60. Oo. Tapos yung version naman ng Bini, si Rica, Buni. Gagalingan nga namin gumiling doon para sa ating mga kapamilya. Gagawin po Oo. namin ng lahat. Para sa inyo, ganun namin kayo kamahal. Lulunukin namin ang pride namin para sa inyo. Diyos ko. Nakatalon tayo sa iba namang usapin ngayon, partner. No? Oo. Tuloy-tuloy pa rin po yung pagpapadala ng tulong ng iba't ibang mga sektor ng private sector, public Very sector, good. ng mga ahensya ng gobyerno para po doon sa mga nasalanta nung malakas na lindol. Weeks ago, doon nga po sa Sarangay,
Sarangani. Ang lungsod ng San Juan, pati na rin po ang League of Cities of the Philippines o LCP ay nagpaabot na po ng tulong pinansyal sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. At alamin nga po natin, dahil alam ko talaga nagpunta mismo personally itong sa ating si Mayor Francis Zamora ng San Juan para makita kung kumusta na nga ba ang ating mga kababayan in Sarangani. Kumustahin nga po natin sila. Mayor, magandang morning. Peter Tricas sa programang Balita Patan. Yes, magandang umaga po, Peter Tricat. Maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa. Always po, our pleasure. Mayor Francis, so last time na tayo magkausap po, na pag-usapan nga natin yung you were planning on delivering, extending help, assistance through yung ating League of Cities, no? Can you update us kung ano na po ang nangyari dito? Opo. Actually, yesterday, Peter Enrica, I flew to General Santos City and to Sarangani Province to turn over financial support, specifically po, from the city of San Juan to General Santos City and the Sarangani Province, 1 million pesos each po mula sa mga mamamayan po ng lungsod ng San Juan. At separately, meron pong 1 million pesos naman po for General Santos City from the League of Cities of the Philippines dahil sila po ay member city po natin. So ito po ay ating nagawa through the support of the National Executive Board and of course all the member cities ng League of Cities of the Philippines. Kasi gaya ho ng binanggit ko sa inyo previously, pina-evaluate po natin yung epekto ng malakas na paglindol sa Mindanao sa ating mga lungsod at ang lumabas po sa evaluation, talagang General Santos City po ang tinamaan ng napaka-lakas na lindol nito. So nakita ko for myself yesterday, iba ho kasi pag pinapanood nyo na sa balita versus nandun kayo on the ground. So nakita ko talaga on the ground, tayo po umikot sa General Santos City, pati po sa Sarangani, sa bayan po ng Malapatan. Ito po isang coastal town. At yun nga ho, nakita natin talaga yung extent ng damage. At yung nakita natin mga viral videos sa mga gusaling bumagsak na nakita ko yung mga area na ito. In fact, na-demolish na po ang mga ito because structurally unsound na siya. So, nakausap natin si Mayor Lorely Pacquiao, ganun po si Governor Ruel Pacquiao ng Sarangani Province. And even po yung Coronadal City sa South Cotabato ay nahandugan din ho natin ng konting tulong. So, they went to General Santos City. Doon na ho kami nagkita ni Mayor Bing Araquiel naman ng Coronadal City mula po sa lalawigan ng South Cotabato. Ganon din po si Mayor Dina Montilla ho ng Tacurong City from Sultan Kudarat naman po. So, yan po ang ating naging pagdalaw kahapon. Balikan lang po ako. I left in the morning and went back to Manila in the evening po. In the short time, Mayor Francis, ano po ang naobserbahan ninyo on the ground? Kasi sabi nga ninyo, iba talaga yung nandun ka mismo eh. Were there still a lot of evacuees? Ano pa po ang pwede nating i-report? Well, actually, isa sa mga pinagpapasalamat nila kahit paano, when I say kahit paano, it could have been a lot worse because the earthquake happened about 7:30 in the morning. Buti na lang daw po, yung kanilang mga mag-aaral ay kasalukuyan nagsasagawa ng kanilang flag raising ceremony. At yung mga nagtatrabaho po, hindi pa nakakapasok sa mga tanggapan at mga opisina. So, that is something that they're very thankful for because if it had happened during school hours and work hours, medyo mas magiging grabe po talaga ang epekto. So, sila nagpapasalamat na hindi pa sila nakapasok doon sa loob ng mga paaralan. In fact, halos simultaneous nagka-flag raising ceremony po yung mga mag-aaral. So, yes, nakita ko na sa mga evacuation centers po yung mga naapektuhan at yung mga buildings nga po na grabe po ang tama, ay isa na hong dinidemolish to ensure na ma-clear na yung mga infrastructure nito. So, na-assess na rin ho nila yung mga buildings na structurally sound pa at yung iba naman ho na talagang grabe na yung pinsala, ay dinidemolish. In fact, I saw one iconic restaurant there na talagang halos tagilid na ho talaga yung gusali mismo. Parang Leaning Tower of Pisa pala bigla. Nakita ko talaga ito for myself and it's nice to see, Peter Nika, that a lot of LGUs from all over the country are helping as well. Yeah. So may mga nakasabay po kung
ibang mga LGUs doon. Ang Pasig City LGU, nakasabay ko ho, no? Yung mga department heads ni Mayor Vico Soto, nakasabay ko sa aking pagdalaw kahapon. And a lot of other LGUs from all over the country are helping them. Alright. Mayor, maraming salamat dun sa inyong mga ginagawa, no, dahil talagang tinututukan ninyo kahit na sa ibang mga lugar na affected ay nakakatulong talaga tayong mga iba't ibang mga mayor at ibang mga cities doon sa mga affected natin ng mga kababayan. At talon po ako on a different topic naman because ito pong ating mga estudyante at mga magulang po ngayong panahon ng pasukan ay nangangamba dahil nga po sa kanila, para po sa kanilang mga seguridad. Ano po ang napag-usapan ng League of Cities natin, ng mga mayor po natin for the whole Philippines na gagawin nilang mga hakbang para pag-itingin pa nga po ang seguridad sa mga eskwelahan natin? Yes, actually, yan ay isang bagay na papag-usapan namin very, very soon through a Zoom meeting na lang po, no? Dahil nga it will be hard to convene the mayors physically dahil iba't ibang rehiyon ho ang ating mga mayors. But we will really assess, no, ano ba yung mga nagiging dahilan, bakit nga nagkakaroon ng ganito. It's very sad and very tragic, no, considering na mga bata po ang involved dito, no. So we really have to reevaluate ano ba yung mga nakakapag-impluwensya sa kanila na mag-isip ng mga ganitong bagay na talaga naman pong nakakagulat because we often see this in other countries, Peter and Rika, di ba? But not here in the Philippines, no? Not in many, many years. Hindi tayo nakakita ng ganito. But in other countries, we see this quite often. So, I would like to think, no, merong influence talaga somewhere na bigay daan kung bakit nga nangyari ito. So, this is something we will evaluate, we will see, and of course, yung necessary interventions, lalong-lalo na siyempre sa ating kabataan. Minsan po, no, yung mga bagay na napapanood nila, nababasa nila, na-impluwensyahan sila, akala nila, this is something that is normal, that is something that is, kumbaga, within standards, no. So, nakakalungkot sa totoo lang po. But we really have to evaluate lalong-lalo na yung ating mga kabataan. Ano ba yung mga bagay na pumapasok sa kanilang mga isipan na nagdudulot ng ganito mga trahedya. One of the proposals, Mayor, ay magkaroon ng CCTV sa mga paaralan. May sapat po bang budget ang mga syudad para mag-allot tayo ng pera for this? Well, actually, yung CCTV naman po, you can get that from the general fund of your local government unit. So it's really a matter of allocating funds for this. I will have to check kung pwede po ito sa Special Education Fund, no? Kasi ang mga lungsod ho at mga bayan may mga tinatawag na SEF po yan. Ngunit meron lang specific menu na pwedeng pagpilian. So I will have to check if CCTVs are allowed in relation to security within the campus, no? So kung yan po, just in case ay allowed, then we can access our SEF, yung Special Education Fund for this. Just in case it's not allowed, again, yung general fund po ng mga lungsod, pwede naman pong gamitin para po sa pag-procure ng CCTVs. Yeah. Sa Amerika po, Mayor Francis, syempre dahil sa dami-dami na talagang mass shootings na nangyari doon sa mga eskwelahan, they have implemented so many measures. Among them, yung controlled entry points with locked doors during school hours, security cameras, kagaya pinag-usapan natin, security cameras and surveillance systems, metal detectors, school resource officers or SROs na tinatawag, who are police officers assigned to campuses, panic buttons and emergency notification systems. What do you think, at least, no, hindi naman natin magagawa lahat ito, pero for a city like, a premier city like San Juan, hindi naman napakalaki ng land area, what do you think are the measures na pwedeng ma-implement agad? Well, kung yung immediate implementation, of course, is one, alam nyo, it's not just sabihin yung physical security. It's the psychological approach ng ating kabataan. For me, no, yung paano sila mag-isip. So, bakit pumapasok sa kanilang isipan yung mga ganito? And kung tama yung nababasa ko po sa balita, no, ay na-influensyahan daw ng isang online game. Yun daw yung parang isa sa mga dahilan. So, as we can see, yung influence ng internet ay nandyan, di po ba? So, we really have to ensure that there's responsible use of the internet. Huwag natin dapat hayaan na ma-access yung mga
sites na posibleng maka-influensya sa kanila. Of course, yung physical security is very important. In fact, kami nag-deploy ng mga police personnel sa ating mga paralan. Meron naman tayong police talaga all over the city at lalong-lalo na itong kakabukas na nga ng pasukan natin. But given what has happened in Tacloban City, so mas pinag-iping lang namin yung ating security presence at police presence sa ating mga paatlan. Yung pagdating naman po sa inspect kung meron silang dalang mga mga firearms, deadly weapons. No? So, that can be done naman sa ating mga schools. In fact, pwedeng pagtulungan yan ng DepEd San Juan at ng ating kapulisan at pati po ng ating public order and safety office. So, again, this is something that we never really countered before, but now nakita nga natin, no? Nangyari na. So, we will make adjustments and I will also coordinate with my fellow city mayors to make the necessary adjustments sa kanila ng mga local government units. Opo. Mayor, very quickly na lang po dahil matatapos na yung programa po namin. Nagsisimula na po ang pag-ulan at nagkakaroon na po ng baha. Ano po ang plano ng Metro Manila Mayor's Council dito? Apo, tuloy-tuloy lang po ang ating interventions. In fact, one very important intervention is to keep our waterways clean. No? Yung ating Oplan Kontrabaha, tuloy-tuloy lang po yan, specifically sa San Juan. Nagdadredge po tayo ng ating San Juan River, ng ating Ermitaño Creek at Maytunas Creek through the help of San Miguel Corporation. Ang ating pong mga waterways, of course, we have to keep them clean. Dapat wag nating isiping malaking basurahan ng ating mga ilog at creek. No? Dapat magtapon tayo ng basura sa tamang mga lugar. Tuloy-tuloy din po ang ating drainage improvement at ang pagtatayo ng mga pumping stations. One major hurdle really, Peter Nica, is because of the flood control scandal, ay naka-hold ngayon yung mga pondo para sa ating mga pumping stations and drainage systems. No? So, yung nagagamit pong pondo, yung mga dati pa na tinatapos na lang ang implementation. But when it comes to new projects, yan, medyo naapektuhan nga po. No? So, hopefully, ma-reinstate na po ang pondo para dito because nagkaroon ng negative connotation ng flood control because of all the corruption that has happened. But in reality, mahalaga talaga na meron tayong mga flood control projects to ensure nga po na yung ating tubig, no, pag may malakas na ulan, dumaloy talaga sa ating mga drainage systems, lalong-lalo ng mga pumping stations, sapagkat pag bumabaha, kaya niyang bombahin yung tubig palabas o papunta sa mga waterways natin para dumaloy doon. So these are really very important. Unfortunately, because of some people, na itago natin sa pangalang alam niyo, nadamay tuloy yung mga lungsod at mga bayan na wala namang anomalya, wala namang korupsyon. No? Damay-damay ho lahat. Kaya talagang nakakalungkot dahil naantala ngayon yung mga proyekto namin na dapat nasasagawa na sabay-sabay ngayon patungkol nga sa flood control. Oo. At isa na lang, Mayor, katapusan na po ng Pride Month. Meron po tayong Love Laban Festival at ang Pride March 2026 magaganap din po over the weekend. Your plans on this po? Actually, I'm proud to say po that in San Juan, just last week, we launched our Right to Care card. Ito po ay mahalaga sapagkat nabibigyan po ng pagkakataon ang ating mga nagsasama, no, na sabihin yung mga LGBT couples, no, even yung mga unmarried couples who have been together for a long time. So they can now assign their proxies pagdating po sa mga major health decisions nila. So itong Right to Care card po ay nagbibigay ng otoridad sa pamamagitan ng isang special power of attorney. You can now choose, for instance, Rika, let us assume you have a partner whom you trust, at biglang kayo ay na-aksidente din na sa hospital at incapacitated, you cannot give instructions to the doctors there. Yung Right to Care card nito, isa-scan lang po ang QR code at doon mababasa yung special power of attorney na nagbigay ka ng instructions sa pag may mangyayari sa iyo, Rika, ito ang mga dapat gawin sa iyo. So yan ay malaking tulong sa ating LGBTQ IA+ community because again, they can designate their partners as the proxies pagdating sa mga mahalagang desisyon sa kanilang buhay. Ayun, ako, marami pa lang nangyayari talaga sa San Juan, ano. At
Mag-vitamins ka, Mayor Francis, ha? Kasi Laging pagod. basang-basa ka nung, Oo, eh. basang-basa ka nung watawa. Wata-wata. Ay, I'm proud to say po, wala tayong naging problema sa wata-wata. Lahat sumunod. Wala po tayong naging any major problems or concerns Yes. this year and last year. So ever Very since good. implemented our basaan zone, lahat po Yes. sumusunod. Pumapasok po sa basaan zone ng gusto makipagbasaan. Yeah. And all areas outside the basaan zone, wala hong nang Opo, babasa. opo. Wala na pong unli basaan sa San Juan. Oo, may oras na lang. Controlled na yan. Yes. Okay, At very may good. area lang po. May area lang kung saan pwede at may oras na Mayor po. Francis, we say thank you very much for what you and the LCP is doing. Tapos alam ko na pupunta ka pa rin yata sa Coronadal City at kung saan-saan pa. Thank you, Mayor Francis. Opo, maraming salamat din po. Tawag lang po pag may katanungan. Opo, Ayan. ingat po ang ating San Juan City President, Mayor at President ng Metro Manila Mayor's Council, Presidente din po ng League of Cities of the Philippines, Mayor Francis Zamora. At nako, nag-overtime kami, 10:02 Hala! na po. Ang Kabayan with Danny B. Susunod na. Ano to? 1 of 3 SB60 Ayan, na. don't forget, SB60. Danny, Tony, and Eddie. Debut. Nakasama niyo po Rica Lazo. Peter Musngi. God bless everyone. Oy, Ingat. usap-usap po ang pamilya, ha. Sa mga nangyayari ngayon, kailangan nyong mag-usap. Kailangan nating mag-usap, kausapin ang ating mga anak, po. On both the earthquake at saka itong mga nangyaring pamamaril. We need to talk. Thank you, and we see you on Monday.